Ngayong gabi, ito po mag-aaralan natin. Naranasan mo na ba yung may weak chance sa buhay mo na natalo ka? Pero ang result, parang mas nanalo ka pa. No? Yung natalo ka, pero parang nanalo ka. For example, nag-argue kayo ng mahal mo sa buhay. Pwedeng asawa mo, or best friend mo, nanay or tatay mo, or kaibigan mo. Tapos ayaw magpatalo nung kausap mo. Pero ikaw, nagpatalo ka na lang. You may lose an argument, but you win the relationship. Nakukuha niyo yun? Yung ikaw na yung nagpaubaya, sige, okay lang. Pero nasalba mo naman ang relasyon ninyo. Hindi kayo nagpataasan dalawa, ikaw na yung nagbigay, ikaw na yung nagpakumbaba. Mananalo ka ba naman sa asawa mo, di ba? Hallelujah. Di ba sabi nga sa Bible, ang nagpapakababa ay siyang itinataas, ang nagpapakataas siya ibinababa. Ang pagpapakababa, sa totoo lang, it's like accepting defeat eh. Tama ba? Kasi ibinababa mo na yung sarili mo doon sa kausap mo, sa level kung ano mang ginagawa mo. Kahit alam mo naman na kayang-kaya mo, may kapasidad ka, pero ibababa mo ang Panginoong Jesus nga eh. Ano sabi? Sa Philippians chapter 2, bagamat siya'y Diyos at likas na Diyos. Ganun ang pagkasabi eh. Hindi niya raw itinuring ang sarili niya bilang isang Diyos, bagkus ay hinubad. Kung sa tutuusin lang, yun yung malaki talaga, yun yung pagpapakumbaba, pinaka-extreme. Si Jesus gumawa nun. At sa logic lang, titingnan mo, para siyang, parang timang naman pala yun. Andun na siya eh. Asarurok na siya, andun na siya. Kapantay niya na ang Diyos. Buwaba pa, sabi, naging ka-level daw ng tao. At hindi pa nakontento doon na nagpaka-level sa tao. Sabi, tinanggap daw niya ang kamatayan. Even ang kamatayan sa krus. In-specify pa yung even ang kamatayan sa krus. Kasi ang mamatay lang, okay lang. Lahat naman tayo mamamatay eh. Pero ang mamatay sa krus, lalo nung panahon ng Panginoong Yesus, yun ang pinaka-nakakahiya na klase ng kamatayan. Sabi nga niya sa Psalms chapter 22 eh, there is no beauty in Him that you can recognize Him. Sabi para raw siyang masahol pa sa hayop ang itsura. Ikaw ba naman, bunutin lahat ng malbas mo. Bugbog. Tinanggap ng Panginoon lahat yun. Akala ng dyablo, nanalo na siya. Tama ba? Akala ng demonyo, nagtagumpay na siya. Akala ng demonyo, talo na si Jesus. Pero hindi niya alam, sa pagkakapako ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, tayong lahat ay nanalo. Hallelujah. Sige, palakpakan mo. Thank you, Lord! Grabe. Isipin mo na nasa Gethsemane siya. Anong prayer niya? Ama, kung maaari lamang, tanggalin mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Subalit huwag ang aking kalooban ang siyang masunod. Bagkus ang kalooban mo ang masunod. Paano pala kung si Renzo yun? Paano pala kung si Renzo yung naging savior? Nakita niya na, Ama, ayoko! Ay nako, siguro kahit ako, tatanggihan ko yun. Buti na lang, Lord, ikaw yun. Kaya ang title natin ngayong gabi, When Losing is Winning. Di ba lagi natin naririnig minsan, naging blessing in disguise patuloy. Alam mo yun? Natalo ko pero dahil sa awa nilang lahat, binigyan nila ako tig-100. At the end, panalo pa. Mga ganun. Naging blessing in disguise patuloy. Sa ating buhay, pagiging Kristiyano, maraming bagay na akala natin, talo tayo eh. Hindi ko nga makakalimutan si Pastor August eh. Yung dati, ang Kristiyano, sa umpisa, akala mo, talo. Pero ang totoo, talagang panalo. Hindi na kayo makalimutan yung dati pa.
Totoo naman, tama po ba? There are so many sacrifices na ibinibigay natin. Yung mga kasabayan natin na hindi naman Kristiyano, nakikita natin mga ang gaganda na ng mga buhay. Tapos ikaw mapapaisip, siguro kung hindi ako naglingkod sa simbahan, baka katulad ko na yung mga yun. Ano nyo yun? Yung mga ganong senaryo? Siguro kung ganun, siguro nasa abroad na rin ako ngayon, baka ganun na rin buhay ko katulad ng mga yun. Kaso hindi, inuna ko si Lord eh. Parang sisisihin pa ang Diyos, Pero hindi. So yan yung pag-aaralan natin ngayon. Yung text po kinuha ko po sa Galatians chapter 2 verse 20. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Hallelujah. Tayo po lahat ay umukot manalangin. Ama, marami pong salamat o Diyos sa isa na namang oras, avenue, O Lord, upang makapag-aral lang yung salta. Hinihiling ko, Panginoon, ang inyong pangunguna. Itago niyo po ako sa inyong likuran, naway maihatid ang iyong mga salita na nanggagaling sa iyo, revelation na sa iyo lamang nagmumula, O Diyos. Ihanda mo, Panginoon, ang bawat puso, ang bawat kaisipan ng mga kapatid ko sa pagpasok ng iyong salta. Marami pong salamat. I pray, O Lord, na matapos ang gawain na to, nalalabas kami dito, God, na naiintindihan namin ang iyong kalooban sa aming mga buhay. Marami pong salamat. Sa iyo po lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen at amen at amen. Hallelujah. Praise Jesus. Number 1, crucified with Christ. So tulad nga na sinabi ko kanina, ang Panginoong Jesus, bagamat siya'y Diyos, dekas na Diyos, sinubad niya yung kanyang pagka-Diyos, at tinanggap niya ang kamatayan, even sa kamatayan sa krus. Oo, si Kristo, yung pinako sa krus. Pero dapat alam mo at tatandaan mo to, na ginawa niya yon in our behalf. Wala namang, wala namang benepisyo si Kristo doon. Ginawa niya yon in our behalf. He is the Lamb of God who takes away the sin of the world. Ano po bang ginagawa sa lamb? Di ba inaalay, kinakatay, pinapatay, inihahandog. Siya yung naging alay na dapat tayo. So, kung si Kristo yung nandun, we need to identify ourselves doon sa krus ng Kalbaryo. Alam mo kung bakit? Dahil kung hindi mo makikita ang sarili mo sa krus ng Kalbaryo, identifying with Christ, kaya I've been crucified with Christ. Kung hindi mo ma-identify yung sarili mo na ipinako doon kasama ni Kristo, wala ka ring karapatan mag-claim ng salvation, redemption, at restoration na resulta nun. Ang hirap sa atin, gusto lang natin yung kabig. Ano yung kabig? Salvation. Ano yung gusto natin? Redemption, restoration. Pero ayaw natin ma-identify doon. Basta ako, doon lang ako sa mga masasarap lang. We need to see ourselves with Christ at the cross. Being identified with Him. Kaya nga sabi sa Romans 6, we were buried with Him. Tama? Paano tayo binary kung hindi tayo na-identify doon? And then, we are raised with Him. Sabi sa Ephesians 2. And we are seated with Him in the heavenly realms. That's our position in Christ. So kung makikita natin doon, talagang naka-parallel tayo sa Panginoong Jesus. Kaya nga sabi sa 3 John, kung sino si Kristo, so are we here in this world. Hallelujah. Doon natin magagampanan, yung sabi doon, sa kingdom, magagampanan natin lahat yun. Dahil hindi natin magagampanan yun sa sarili natin kakayanan. Sa sarili natin, no. We can never, ever. Kahit yung demonyo, hindi natin kakayanin . Yung demonyo, andito na, kaya Eba't Adan pa lang . Paano mo iisahan yun? Kaya nga sabi ng Panginoong Jesus, be shrewd as a snake. Sino ba yung snake? Demonyo.
but gentle as a dove. Hindi sinabi maging demonyo tayo, pero kailangan maging sure ka tulad nun. At paano natin siya ma-outwit? If we have the mind of Christ. Without that, pag naglalaruan lang tayo ng demonyo. But if we are being identified with Christ, in His crucifixion, in His burial, and in His resurrection, makiklaim natin lahat yon dito pa lang sa lupa. Hallelujah. Sundin ang loob mo dito sa lupa, tulad ng sa langit. Thank you, Lord. Letter A, being identified with Christ. Importante ba na ma-identify tayo with Christ? Kasi kung hindi ka ma-identify with Christ, edi ma-identify ka with Satan. Ganoon lang naman. Di ba, kapag tayo ay miyembro ng isang organisasyon, for example, fraternity, kaya ka nga nagsusuot ng frat shirt, di ba? Kaya ganoon para ma-identify ka that you are one with them. Makikita mo yung sa likod ng mga kotse, may mga agila na ganoon. They're identified. And they're so proud. Ma-identify na ganoon sa kinabibilangan nila. Tayo mga Kristiyano, paano naman tayo ma-identify kay Kristo? Una, pakikibahagi next sa lahat ng ginawa at tinapos ni Jesus. Taking part sa mga ginawa ni Jesus. Yung mga tinapos niya. Dahil sa iyong ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Sa lahat ng ginawa niya, sa lahat ng tinapos niya, dapat alam mo, kabilang ka doon. Sa lahat ng nagawa niya at lahat ng gagawin pa niya. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesus, magagawa niyo rin yung mga nagawa ko at higit pa. Because the same power that lives in Jesus Christ is the same power that is living in us right now. Kaya higit pa, dahil ang Panginoong Jesus 3 taon lang nagministeryo. From 30 to 33. Tayo, we have so many years ahead of us na pwede tayo mag-ministry. He was crucified in behalf of us, kaya kailangan talaga na makita natin ang ating mga sarili sa ginawa ni Jesus. Huwag mong iisipin na ginawa lang ni Lord yun para sa sarili lang niya. Ngayon, hindi na natin kailangan bayaran ang nabayaran na ni Jesus. Hindi mo ibig sabihin na magpapapakor tayo sa krus tuwing Semana Santa. Hindi ibig sabihin na magpapalagay tayo ng koronang tinik tuwing Semana Santa. Yung mga pagpapalo, hindi po yun ang ibig sabihin ng identifying with Christ. Kasi bayad na yun. So hindi natin kailangan bayaran ng bayad na. Pero kailangan pa rin natin sundan ang yapak na nilakaran niya nung siya ay nasa lupa pa. That's identifying with Christ. Minolde niya ang steps, ang pathwalk, ang lalakaran natin sa kingdom ng Lord. In the 3 years of His ministry, wala siyang ibang ginawa but to set an example on how to live here on earth, being a citizen of the kingdom of God. He set an example. Kailangan na nating maging, it's about time that we Christians mag-raise up bilang talagang Kristiyano kung paano tayo tinawag ng Diyos. With the power and authority that He has given us. It's about time. Kung paano lumakad ang Panginoong Jesus. Whenever there is sickness na dinadala sa Kanya, gumagaling. You also have the same spirit na meron kay Jesus. At sabi ng Panginoon yun. Kaya siya naglagi ng example, nagpapagaling. Kaya sa dulo, sabi niya sa Mark sa dulo, lay your hands to the sick, and they shall recover. Isa lang yun. Kaya nga, it's very important for us Christians to study Christ. Kung paano siya lumakad dito sa lupa. Because, sabi, Jesus was tempted and tested with all kinds of sin. Alam niyo ba yun? Ibig sabihin, siya mismo sinubok din. Meaning to say, na-imolde niya na. Hindi man natin lahat mapagtatagumpayan yon, pero nakita na siya ng way kung paano pagtagumpayan yon. Naalala niyo nung si Jesus, hinugasan yung paa ng mga disciples?
Pagdating niya kay Simon Peter, sundan natin sa John 13, verse 6. He came to Simon Peter, who said to him, Lord, are you going to wash my feet? Jesus replied, you do not realize now what I am doing, but later you will understand. Sabi ni Jesus, mamaya, huwag ka munang maapya. Pagtapos nito, maiintindihan mo, Pedro. So, sabi ni Peter, no, said Peter, you shall never wash my feet. Jesus answered, unless I wash you, you have no part with me. Ay, grabe yun ha. Tandaan mo yun ha. You have no part with me. Meaning to say, kailangan tayo lahat may parte kay Jesus. Diyan pa lang sinasabi ni Jesus, we need to be identified with Him. Kumbaga kung sa fraternity, yan yung mga may sonda, may mga para maging, alam mo yun, maging parte ka talaga, full-fledged. Kay Jesus hindi ganon. Tingnan natin, sunod natin. Pagkasabi niyan, sabi ni Pedro, ay ganun ba Jesus? Sige, paliguan mo na rin ako. Sunod-sunod yan. Tapos sinugasoy na yung paa niya. So, moving forward, verse 12, when he had finished washing their feet, he put on his clothes and returned to his place. Do you understand what I have done for you? Ito na, he asked them. You call me teacher and Lord, and rightly so, for that is what I am. Ang Panginoong Jesus ang ating guro at siya rin ang ating Panginoon. Verse 14, now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. Ano sabi ni Jesus sa verse 15? I have set you an example. Meaning to say, lahat ng ginagawa ni Jesus para sa atin, example. As a teacher, as a master, and as a Lord, He is showing the example sa kanyang mga disciples. Nung umpisa pa lang, pinapakita na ni Jesus yun. Kaya nga naisulat yung gospel tama po ba? Nai-record dyan ng mga disciple Lahat ng ginagawa ni Jesus, nai-record, nakasulat. Why? Matatalino yung mga disciple niya. Tayo, malalakas memory natin di ba? Hindi tayo nagsusulat, hindi tayo nagte-take notes. Lalakas memory natin Buti pa yung mga disciple dati. Nakasulat. Pag may nakikita silang ginawa ni Jesus Christ, sinusulat nila. Kaya nga umabot sa atin Kasi alam nila, importante to. Ginawa ng guro, ginawa ni Jesus, dapat gagawin ko rin. Tama mali? Sabi niya, wala akong kwentang teacher kung hindi niyo matututunan yung ginagawa ko. Jesus Christ came here not as a boss, but a teacher, a master. He's showing an example. He has set an example that you should do as I have done for you. At ito pinakamasarap. Verse 16, very truly I tell you, no servant is greater than his master, nor is a messenger greater than one who sent me. Kumbaga sinasabi ni Jesus, di ba sabi nga niya, they will persecute me. They will also persecute you. Kasi kung anong ginawa nila sa akin, gagawin din nila sa'yo. Alam nga naman ako lang. Kayo exempted. Ako na nga magbabata, ako na nga mamamatay para sa kasalanan ninyo. Pero ito maganda, verse 17, now that you know these things, alam mo na ba, Christians? Now that you know these things, you will be blessed if you do them. Hallelujah. So, following Christ, if you follow Christ, blessing will follow you. Ang hirap kasi minsan, gusto lang natin yung blessing. Kakahabol natin sa blessing. Blessing ang hinahabol natin, hindi si Kristo. Si Kristo, naging parte na lang ng buhay natin. Sabi ko nga kanina sa devotion namin. Nagiging parte na lang ng buhay mo. Ibig sabihin, pag may extra time ka, bigyan mo si Lord. Pag may extra time ka, mag-pray ka. Pag di ka busy, attend ka ng service. Pag okay pakiramdam mo, wala kang sakit, mag-worship ka. Kasi parte na lang ng buhay mo. But you're not following Him. Tapos gusto natin blessing. Blessing financially, blessing ng kagalingan. Ang dami natin blessing na gusto. Ang linaw-linaw, kapag ginawa raw natin yung ginawa ni Kristo, blessing. Susunod lang sa atin. Hindi talo ang sumunod kay Kristo.
Mukha lang talo dahil marami kang isasakripisyo. Mukha lang talo kasi marami kang desires, ang kakalimutan mo. Mukha lang talo kasi marami kang mga pangarap na tatalikuran mo. May mga kaibigan ka na iiwanan mo. May mga bisyo ka na tatalikuran mo. May mga favorite kang kasalanang ginagawa na tatalikuran mo. Mukha lang talo kasi nag-a-adjust ka. Pero ang totoo, panalo. Ang hirap sa'yo, humihinto ka. Wala pa yung panalo. You always tend to give up in the middle of the battle. You always tend to give up in the middle of the sacrifice. Can you imagine kung kasama tayo nagmamarcha kala Jehoshaphat? Imagine mo kung kasama tayo nagmamarcha kala Jehoshaphat. Mindset mo, dadatan natin doon, laban, 5 kingdom. Tayo ang lit-lit natin. Lagay nyo lang isip mo nagmamarcha tayo lahat doon. Ang iniisip natin, we are marching to our death. Tama? Dahil wala tayong kalaban-laban. We are marching to our death. We are singing praises kay Lord. Ito na yung last praise and worship natin. Hallelujah. Can you imagine that? Handa ko mo nang isakripisyo ang buhay mo. Ikaw si masyadong matalino. Ito mga tanga to. Paglagpas nyo sa isang nagtago ka ngayon. Tumakbo ka ngayon, umuwi ka na lang. Yung mga nagpatuloy doon, ano po ba ang dinatnan nila? Valley of Beraka! Valley of Blessing! Hindi nila dinatnan yung laban dahil tinapos ng Diyos yung laban nila. Lahat daw ng dinatnan nila doon, it took them how many days? 3 days para kumpletuhin yung mga blessing. Kaya maraming Kristiyano, akala hindi tapat ang Diyos kasi sa kalagitnaan tumitigil. Tapos sasabihin mo, hindi tapat ang Diyos, ikaw naman yung huminto. Gawin mo lang ng gawin. Gawin mo lang ng gawin. Gawin mo lang ng gawin. Hindi po natin dapat pinoproblema kung paano darating ang blessing. Kay Lord yun Ang problema natin dapat kung paano natin susundan yung yapak ni Kristo. Huwag mong problemahin yung trabaho ng Diyos. Pwede ba yun? Ang hirap sa atin, binaliktad natin. Ang pinoproblema natin, yung blessing. Ang problema natin, yung provisions. Ayun ang hinahabol natin. Now, to be identified with Christ here in this world is to continue everything that the Lord Jesus has started. He started a revolution. Jesus Christ started a revolution of love, a revolution of faith, a revolution of compassion. We need to have the faith and the values na meron ng Panginoong Jesus. Hindi pwedeng ang Lord puno ng compassion, ikaw wala. Tama ba? Ang value ng Panginoong Jesus, super mapagbigay. Hindi pwedeng ikaw madamot. Real talk lang po. Ang totoong Kristiyano, hindi madamot. Ang totoong Kristiyano, punong-puno ng compassion sa ibang tao. At ang Panginoong Jesus ay nag-uumapaw sa pananampalataya. Amen mo ba? Grabe naman. Dapat loadin natin ang Panginoong Jesus pagdating sa pananampalataya. Ay naku, totoo. Walang makakapigil sa kanyang bagyo. Walang makakapigil sa kanyang dagat. Tatawirin niya yan kahit lakarin niya. Ay, grabing faith yan, Lord. Walang makakapigil sa kanya magpakain ng 5,000. Kahit 5 pirasong tinapay at 2 isda lang ang hawak niya. Grabing faith meron ka, Lord. He is defying the law of this nature. Ay, grabing faith yan, Lord. If you have faith as small as mustard seed, sabi, you can say to this mountain, lumipat ka sa kabila. Ay, grabe. Ay, grabe. Testimony ko nga kagabi sa intercession namin. Habang nag-intercession talaga, bigla pong sumakit ng gusto yung likod ko mula dito hanggang dito. As in, sobrang sakit. Sharp na pain. Kala ko himatayin ako sa sakit habang nag-intercession kami. Kala ko talaga himatayin ako. Gusto ko nang umupo. Sakit! Parang hindi ko magalaw talaga. Alam mo yung stiff neck sa leg. Ayun naman parang stiff buong dito sa likod pababa. Habang nag-intercession,
Alam mo, wala akong pake. Sabi ko, Lord, grabe naman na. Andito kami sa intercession. Punong-puno kami ng apoy, ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Sasakit yan. Ay nako, tinalon-talon ko lang na ganun talaga. And Jesus, wala, tuloy-tuloy lang. Tinalon-talon ko lang. 1, 2, 3, nawala. As in, nawala. Totally nawala. Nadamay pa yung sakit ng ulo ko kasi masakit yung ulo ko bago magsimula eh. Sabi nga, pumunta ka sa mga mangyan sa Mindoro. Bawat bahay doon may patotoo kung paano sila pinagagaling miraculously ng Diyos. Yung mga pinanganak nila kasi kanya-kanyang panganak lang doon eh. Walang kasama raw, mag-isa lang. Totoo. Meron doon testimony, nakausap ko isang bahay doon. Siguro dapat sa totoong buhay, pang CS na. Pinilit niya, ang yari na parang nabali yung bali yung isang paa. Ganon yung bata. Pero pinag-pray lang daw niya na pinag-pray. Tumawid. Ay nako. Hindi na ako naniniwalang sa imposible eh. Kasi in-example na ni Jesus yan eh. Eh kung naniniwala ka kay Jesus, dapat naniniwala ka sa mga ginawa niya. At sabi ni Lord, yung ginawa ko, magagawa mo din. Pero syempre, dapat hindi lang tayo dun sa power na. Tingnan mo rin kung paano niya nakuha yung matitinding power. Babad na babad sa prayer. Babad na babad sa intercession. His power and authority should be manifested in us. Sa buhay natin. Sabi sa Deuteronomy chapter 28, you will be the head and not the tail. In your situation, in your world. Sa sarili mong mundo. Ngayon naniniwala na ako, may sarili tayong mundo eh. Inaral namin sa TMA yun eh. Di ba sa prayer? All of us have our own world. Yung world na kami nabibilangan mo, ikaw, pamilya mo, and everyone na nasa paligid mo. That's your world. So exercise dominion, power, and authority in your world. Thank you, Lord. Letter B. Giving up everything for Christ. Ito na yun eh. Kaya ko nasabi na parang talo. Kasi ibibigay mo lahat sa Panginoon. Surrendering everything para sa Panginoong Jesus. Nakakatuwa kasi sa Luke chapter 5, yung tinawag niya yung disciples niya, nakakita ko ng parehas na parehas eh. Sa verse 11, eto kaila Peter, Andrew, James, and John, nang may tabi na nila ang mga bangka sa pampang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Eh kung babalikan mo yung istorya ng yan, ito yung magdamag ng isda si Pedro, na wala siyang nakuha kahit isa. Bilang isang mangingisda, bad trip ka pag yung pumalakot ka at wala ka nakuha kahit isa. Tama ba? Eh siya, magdamag daw siyang ng isda, wala siyang nakuha. Ibig sabihin, they are fishermen. They are fishermen. So, technically, talagang yun ang kinabubuhay nila. Pero wala nakuha. Pero si Jesus yung sumakay, sabi niya, lay down your nets. Plural pa. So, inugulog nila maraming lambat. Anong nangyari? Punong-puno yung lambat, halos mabutas yung lambat. Nung nilagay sa mga bangka, halos lumubog yung mga bangka. As a fisherman, panalo. Tama ba? Uy, ayos. Hallelujah. Puri na Panginoon Diyos. Kagabi, wala. Ngayon, puno. Pero, pagkatapos ng sitwasyon na yon, pagdating daw nila sa bangka, sa pampang, yung mindset nagbago. Ang unang mindset lang nila, makapangisda. Kumita ng pera. Maging okay. Pero nung na-witness si Jesus, nakita si Jesus, nakilala si Jesus, iniwan nila ang lahat. Yung boat, yung net, yung mga isda, yung oar. May isa pa nga ako napanood eh. Ang ginawa nila, yung mga sagwan nila, pinutol, ginawang pangkatong. Grabe. Kita mo yung shift of mindset? Ito yung sinasabi sa Romans 12:2 eh. Metanoia. Shift of mindset. Ang unang mindset, dito, kumita ng marami. Naging sunod mindset, kinalimutan, iniwan ng lahat. Now, tingnan natin yung sumunod. Verse 27. Pagkatapos nito, lumabas si Jesus at nakita niya si Levi.
Si Matthew po yan. Isang maniningil ng buwis na nakaupo sa tanggapan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Tumayo nga si Levi, iniwan ang lahat. Same na same. Ano yung lahat na yun? Mga pera yun dun. For a tax collector, especially nung panahon nila, isang kusing napakahalaga. Dahil ang mga tax collector ay hindi po Romano, mga Hudyo na inatasan ng Romano. Kaya galit na galit yung mga kapwa Hudyo sa mga tax collector. Talagang makasalanan po ang tingin sa kanila kasi nga nilalampasan para kumita-kita sila. Pero itong si Matthew, iniwan ng lahat. Wala na siyang pake. Sumunod kay Jesus. Pastor, ibig sabihin po ba, iwanan na namin lahat, trabaho namin, mga business namin, pag-aaral namin. Dito na lang po ba kami kay Lord? Dito na lang po tayo. Don't put words in my mouth, ha? Hindi yan na sinabi ko. Ang senaryong yan, alam niyo yung parable na nakapulot ng kayamanan sa bundok? Ano raw ginawa niya? Inuwi ba niya yung kayamanan niya? Hindi. Ipinaon daw niya ulit doon sa bundok. Umuwi sa bahay niya, pinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili yung bundok. Ang ibig sabihin po niyan, ang taong nakatanggap, nakatagpo sa Panginoong Yesus na willing iwanan ang lahat, mawala ang lahat, mas maraming kayamanan na natagpuan nila. You can be working, but with Jesus. You can be managing a business, but with Jesus. You can be a good student with Jesus, a good athlete with Jesus. Jesus being your Lord, Jesus being your master, your teacher. Jesus is your everything. Huwag mo lang gawing parte ng buhay mo si Jesus. Gawin mong siyang lahat-lahat ng buhay mo. Alam mo bakit? Sabi sa Mateo 16:25, ang naghahangad ng maligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay, alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Hallelujah. That's the golden rule ng Panginoong Jesus. Sige, unahin mo yung sarili mo. Pang sarili mo unahin mo, pang sarili mong gain, pang sarili mong profit. At the end of the day, talo ka. At the end of the day, pagod ka. At the end of the day, frustrated ka. At the end of the day, depressed ka na. Mahal na mahal mo yung shota mo. Doon mo na ginugol yung buhay mo. Kinalimutan mo yung ministry mo. Kinalimutan mo ang Panginoon. Bilang ka lang, wala pa isang buwan, niloko ka na. Ako ang prinsipyo ko sa buhay. Kung may bagay o tao ka na ayaw mawala sa'yo, kailangan dumating ka sa punto ng buhay mo na matanggap mo na kaya mong mawala siya or yung bagay na yun sa'yo. Because anything na hindi mo kayang mawala sa'yo, ibig sabihin, mas mataas na yan kaysa kay Kristo. And God loves you so much. God loves you so much. Sabi nga sa Matthew 10:37-39, he who loves father or mother more than me is not worthy of me. Oh, wag nating ma-misinterpret si Jesus, ha? Hindi niya sinabing, whoever love his father or mother is not worthy of me. Hindi yun ang sinabi ni Jesus. Tama ba? Ang sinabi lang niya, who loves his father or mother more than me. Meaning to say, we can love our father and mother. We can love our brothers and sisters. We can love our children. We can love anyone and everyone in this world. But not more than our love to Jesus. Hay nako. Let it sink in sa bawat isa. I am a jealous God, sabi ni Lord. Pastor, grabe naman yung requirement. Hindi po grabe yung requirement ni Lord. Hindi po grabe yun. Para sa atin din po yun. Alam ng Lord kasi, kapag hindi siya yung number one top priority, top fun mo, yung top love mo, pag hindi si Lord yun, iba yung top love mo. At maniwala ka sa hindi, kung sino yung top love mo, siya magpapaikot ng buhay mo. And that's the reality. Kung ano yung pinaka number one na mahal mo, ay maniwala ka kung hindi si Lord yun, darating ang araw, kaya kang i-move palabas sa simbahan nun. Totoo. Kunwari, ang top na love mo, trabaho mo, darating in time, bigyan ka ng opportunity, pinromote ka. Nawala ka ng Sabado-Linggo, wala ka na lahat. Kasi pag yun talaga number one mo, ay maniwala ka sa akin, tatanggapin mo yun, wala kang pake. Okay lang, maiintindihan ako ng Lord. Kayo lang di makakaintindi sa akin, pero si Lord maiintindihan ako. Diba? Ganun naman lagi sinasabi natin. O kita mo to, pag na-inlove ka ng gusto sa isang tao, dati ang init-init mo sa simbahan, lahat talaga punta ka dito. Na-inlove ko eh. Hindi, pastor, kasi minsan lang darating to sa buhay ko. Kita mo. Sabihan ka lang niya ng
Huwag ka na magsimba. Magkita na lang tayo. Walang tao sa bahay ngayon. Totoo. Napakadaling ipagpalit ng Panginoon kapag hindi siya ang number 1 mo. That's the reality. Kaya napakaraming tao, ang bilis lang maglaho. Come and go, lulubog, lilitaw, lulusot. Why? Hindi si Lord ang number 1. Hindi po selfish si Lord. Alam lang ng Panginoon na kapag siyang nauuna sa atin, hindi tayo napapabayaan. Sabi, and all these things shall be added unto you. Meaning to say, every area of your life is in perfect harmony. Hindi magka-crumble down ang equilibrium ng buhay mo. Kasi balanse. Alay mo. Nakapagod. Kaya parang talo talaga. Losing is winning. Parang talo talaga. Dahil bakit? Ay, kita po to, nagtatrabaho ka. Pagtapos ng work, yung mga katrabaho mo, magwawalwal pa. Eh, ikaw, uuwi ka na. Kasi may service pa bukas o kaya may ministry. Sinasabi ko po to by experience. Nung nag-call center po ako dati sa Ortigas, panggabi po yun. Tuwing pagtapos ng shift, lahat sila pakaliwa. Ortigas yun eh. Papunta doon sa... Ako pa ganun. As in, never once. Kasi kailangan kong umuwi agad matulog. Parang talo kasi pagod na pagod ka na. Mag-ministry ka pa. Ayun yung mga ano eh. Galing na nga ako ng work eh. Pagod na ako. Mag-ministry pa ako. Parang talo. Kasi yung iba nagsasaya. Eh sabi sa Psalm, do not fret because of those who do evil. Do not fret. He who finds his life will lose it. And he who loses his life for my sake will find it. He who finds life will lose it. Ang tao raw na naghahanap ng buhay, hindi po naghahanap buhay ha, naghahanap ng para lang sa buhay niya, siya pa yung nawawalan. Pero yung tao daw na willing mawalan para sa Panginoon, siya raw po nakakatagpo nun. Ay, totoo naman. Ay, totoo naman. Ay, totoo naman. Ay, thank you, Lord. Kailangan nating mabago ang mindset natin sa buhay. Ngayon ko lubusang naiintindihan yung Romans 12:1-2. Dati parang akala ko simpleng simpleng bago lang ng paning. Ayun pala, total. Parang yung mga disipulo. Ang sabi, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice. Ito raw yung banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito raw yung totoo at tamang anyo ng pagsamba. We are willing to offer our bodies. Body ha? Nakita mo to? Hindi soul, hindi spirit. Body, our flesh. Meaning to say, our desires, even our earthly desires, we will offer it to God. Bodies, flesh. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Huwag na po tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mga kapatid ko, tayo po ay mga dayo lamang dito. Ang mga dayo, hindi dapat masyadong nakikibagay kung ano yung ginagawa nila doon. Hindi tayo taga dito. Tama ba? We are aliens in this world. Alien? Totoo. Sabi sa Bible yun eh. We are aliens here in this world. Why? Because our citizenship is in... Hallelujah! Sa langit ang talagang citizenship natin. Kaya nga yung mga Israelite God took them 40 years. Tama? 40 years silang paikot-ikot sa disyerto. Dahil bakit? Para maalis yung mindset ng mga taga-Egyptian. Mga mindset ng mga sumasamba sa mga Egyptian gods. Hallelujah. Thank you, Lord. At ano raw mangyayari? Kapag natutunan na nating magbago ng isip natin, and we will be able to test and approve, doon natin malalaman talaga what God's will is in our lives. And His will is always good, pleasing, and perfect for us. Hallelujah. Kaya naman, wala kang talo sa Panginoon. Thank you, Lord. Ang totoong Kristiyano, walang talo. Dahil bakit? Diyos mismo ay may maganda, kalugod-lugod, at perpektong kalooban para sa iyo. Wala kang talo. Sa mundo, baliktad. Sa mundo, akala mo panalo. Di mo alam sa dulo, talo. Tama?
Padadamahin ka lang sa umpisa. Subukan mo mag-backslide. Kita mo, yung mga hindi mo nagagawa, magagawa mo na. So, try mo. O, ikaw naman si try. O, ano, isang service. Ayos Para akong nakahanap ng kapahingahan Dati pagod ako pag Wednesday Ngayon, para akong nakakapagpahinga na. Subukan mo rin sa Sunday din, subukan mo din. Ay, grabe. Dati para akong puyat pag linggo Ngayon, nakakatulog na ako ng mahaba. Praise the Lord! Totoo. Sabi ko, try mo ulit, isang linggo ulit. Makalipas ng isang buwan, kita mo, ikaw, lakas mo na mag-vape. Nagwawalwal ka na. Okay, sarap. Masaya yun. O, diba? Dati di ka nakakawalwal. O, diba? Alam mo, susunod na dyan. Justification na. Justify ka na. Uy, naniniwala naman ako sa Diyos Yung mga tao kasi doon, mga judgmental. Mga tao doon, mga critic kasi ang mga yan. Tama lang na hindi na ako maatin doon. Sabi sa Biblia, yung mga tumalikod daw sa Diyos, yung masamang espiritu na umalis sa kanila, babalik, may kasamang 7. Si Satanas, mga kapatid ko, pakinggan mo to. Si Satanas never nag-offer ng hindi masarap. Ano in-offer niya kay Adan, kay Eva? O, kita mo yan. Ayaw lang ng Diyos na maging parang Diyos kayo. Anong in-offer niya kay Jesus? Kita mo lahat yan. Ibibigay ko sa iyo lahat yan. Nakita natin ang resulta kay Eva. Totoo po yun. Wala pang tumalikod sa Diyos ang napaayos ang buhay. Para mo nang harap-harapan tinanggap. Inialay ang sarili mo kay Satanas. Tapos sasabihin mo, ang higpit kasi ni Jesus Gusto kasi niya, siya lang iniisip, siya yung number 1 Ay kay Satanas, level lang kami ang dami requirement ng Panginoon Sabi nga ni Jesus kay Marta isa lang ang kailangan, Marta. Madami ba yon? Marta, isa lang ang kailangan. Sino yon? Si Jesus lang ang kailangan. Si Satanas mukhang walang kailangan But at the end of the day, hindi naman magbabago yung job description ni Satanas Tingnan mo, magbabago pa yung job description niya to steal, to kill, and to destroy? No, never. Kaya kung mahal mo yung sarili mo, mahal mo yung pamilya mo, manindigan ka sa mga oras na to. Ngayon pa lang, manindigan ka na, Lord. Lord, ikaw ang number 1 sa buhay namin, ng pamilya namin. Sa buhay ko, ng pamilya namin, ikaw ang number 1, Panginoon. Naniwala ka kapatid, itataga ako sa bato. Itataya ako pati buong buhay ko. Mukha ka lang talo sa umpisa. But at the end of the day, makikita mo, Pastor, huwag mo na hintayin yung buhay mo. Kaya nakita ko na napaayos talaga yung buhay ko. Totoo. Matuto po tayong magsakripisyo. Matuto po tayo mawalan. Matuto tayo masaktan. Matuto tayo na maghirap. Okay lang yun, basta para kay Lord. Gusto mo puro sarap, pero sa dulo, paghihirap. Mamili ka ngayon. Gusto mo ba yung puro sarap, pero sa dulo, puro paghihirap? O dito na tayo ngayon, may mga onting paghihirap, may mga bagyo, may mga persecutions, pero sa dulo, siguradong panalo. O choose ye now, sabi ni Lord, whom you serve. Thank you, God. So, ang pagiging Kristiyano, masakit, mahirap, daming sakripisyo, parang talo, pero matatalo ka lang talaga pag huminto ka sa gitna. Go. Move. Move forward. Sabi, press on towards the goal. Sabi ni Pablo, press on towards the goal. Wala namang goal na hindi maganda ang Panginoon sa atin Kaya naman, in conclusion, mga kapatid ko, sabi sa Filipos 3:7-8, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinahahalagan ko noon ay tinuring kong walang kabuluhan ngayon. Church, may mga bagay talaga na desire natin. Nakatuwa, kita mo yung testimony ni Laika kung paano binago ni Lord yung isip niya. Dati nadidepress yan dahil di niya nakuha yung work na gusto niya. Yung gusto niya kasi iba, makaka-depress naman talaga. Pero ngayon,
Panginoon, kung ito yung will mo, okay Lord, kukunin ko to. Pag hindi to yung will mo Lord, okay lang din Lord. May mas maganda ka pang will, God. Hallelujah. Huwag mong isipin talo ka kasi hindi mo nakuha yung pangarap mo. Huwag mong isipin talo ka kasi hindi nangyari yung gusto mo. Hallelujah. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Ano raw yung lalong mahalaga? Ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ito po ang mas mahalaga. Our deeper understanding, deeper knowledge about Christ. Because the more you know Christ, the more you will follow Him. Tama ba? The more you know kung anong ginagawa niya, the more nating masusundan. The more we know how Jesus Christ did it, the more nating magagaya. Sabi ni Pablo, imitate me as I imitate Christ. It's about time, church. It's about time. Huwag mong tingnan yung sarili mo na walang kwenta mahinang Kristiyano. Tingnan mo yung sarili mo, be identified with Jesus Christ. His power, His authority is living in you. Huwag mong hayaan na diktahan ng mundo na hanggang dito na lang yung buhay mo kasi hanggang dyan lang natapos mo, hanggang dito ka lang talaga. Hindi po. Doon ako sa anong kalooban ng Diyos sa buhay ko. Dahil sure ako yung kalooban niya, good, pleasing, and perfect. Ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabaluhan at inuring kong basura. Makamtan ko lamang si Kristo. Mantakin mo yon. Kung kailan mong itinuring na basura, minsan sa binibigay ni Lord sa'yo. Why? Kasi para sa'yo, basura na lang yan. Ibig sabihin, you will not love it so much nang masigit sa Kanya. May nagmahal ba sa inyo ng basura dito? But the more na gano'n na lang yung tingin mo doon, the more that God can give it to you. Kasi alam mo yun, mas mahahawakan mo yun, mas kaya mong makuhanin, mas kaya mong i-release, kaya mong mawala, kaya mong makuha. Hallelujah! Masarap mabuhay. The Lord, if this is your will, so be it. If this is your will for my life, God, so be it, O God. Hallelujah. And last, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Lord, in Jesus' name, church, may we all have a desire to know Jesus deeper. Maranasan ng kapangyarihan ng Kanyang muling pagkabuhay. Bakit kaya sinabi ni Pablo tuloy? Bakit kaya nasabi ni Pablo na maranasan ang kapangyarihan ng Kanyang muling pagkabuhay? Alam niyo bakit? Kasi yung resurrection ni Jesus, doon yung pinakawagas na power na in-exert ng God. When He raised Jesus Christ from the dead. Meaning to say, it's a super wagas na power. Sabi ni Paul, I want to experience the power of His resurrection. Makibahagi sa Kanyang mga paghihirap. Ito yung sinasabi ko. Hindi lahat masaya, hindi lahat masarap. May mga paghihirap din. At maging katulad niya sa Kanyang kamatayan, umaasang ako man ay muling bubuhayin mula sa kamatayan. Church, after all, at the end of the day, our hope, matapos ang buhay na to, sure tayo, kasama tayo sa buhay na walang hanggan sa langit. Hallelujah. Masabi natin sa dulo ng buhay natin, I have run the race. I have kept the faith. Hallelujah. Thank you, Lord. Haharap tayo sa Panginoong Jesus, Lord. Mission accomplished. Maririnig mo, well done, my good and faithful servant. Let's bow our head. Thank you, O God. Thank you, Lord, for these words that brings encouragement to us na hindi lahat ng bagay dito sa mundo nakakala namin ay talo, ay talagang talo. There are so many things, God, na inaalis mo sa amin kapalit ng tunay at totoong mas mahalaga para sa amin. Marami pong salamat. I lift to you my brethren right now, everyone under the sound of my voice. Sa paglabas namin dito, Panginoon, yung natutunan namin sa mga oras na ito, Lord, may sa buhay namin, magamit namin sa pang-araw-araw ng buhay namin. Matutunan namin, Lord, na sumunod sa mga yapak mo dito sa lupang ito. Magampanan yung kapangyarihan na tulad na meron sa'yo. May hayag sa buong mundo na tunay at buhay ang Diyos na sinasamba namin. Use us mightily, O Lord. May your presence and power be manifested in each and every one. Marami pong salamat. To you be all the praise. In Jesus' name, amen. Hallelujah.